O Diyos, Ama namin, wala kaming ibang Diyos maliban sa iyo. At kung may nakikita ka sa aming puso na ibang Diyos liban sa iyo, nakikiusap kami, tanggalin mo at durugin mo. Lalo na ang pinakamalaking Diyos-Diyosa namin sa aming sarili, ang aming sarili. Bagamat kami lumalakad sa laman at namubuhay kagaya ng ordinaryong tao sa aming mga pangangailangan at kahinaan, gayunpaman hindi kami nakikipaglaban na ayon sa laman, sapagkat naunawaan namin na ang paraan ng pagmiministeryo ay pagwasak ng karunungan ng taong lumalaban sa karunungan ng Diyos. Wala kaming kapangyarihan sa aming sarili, wala kaming kakayanan. Kaya o Diyos, kami po ay iyong sakupin. Kami ay iyong pakumbabain. Durugin mo kami kung kinakailangan upang makatagpo kami sa iyo ng kalayaan at kapayapaan. Sapagkat wala kaming ibang Panginoon maliban kay Hesukristo. Iwinawaksi namin ang lahat ng gawa ng laman, ang lahat ng tukso ng sanlibutan, ang lahat ng kasalanan. Linisin mo kami sa pamamagitan ng iyong salita. Ang salita mo ay katotohanan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating teksto ngayong umaga ay Matthew chapter 7, verse 28 hanggang verse 29. At nangyari nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, ay nangatilihan ang mga karamihan sa kanyang aral, sapagkat sila'y kanyang tinuturuang tulad sa may kapamahalaan at hindi gaya ng kanilang mga eskriba. Sa huling bahagi ng serye na Doktrina ng Hari, ang ating paksa ay ang kapamahalaan ng Panginoong Hesukristo sa pagtuturo ng doktrina. Nang magtapos na ang Panginoong Hesukristo sa mga salitang ito, sa binasa natin, tinutukoy ang kanyang doktrina, ang kabuuan ng sermon sa bundok, Matthew 5 hanggang 7. Sa mga konstitusyon o kahit sa mga bylaws ng maliliit na mga korporasyon, ang huling bahagi ay laging inilalaan para sa mga amendments. Sa konstitusyon ng kaharian ng Diyos, walang amendments. Kung hindi katiyakan. Katiyakan na ang sino mang makikinig ng salita ni Kristo at magsasagawa nito ay makakatagpo ng tibay. At katiyakan din naman na kung sino mang makakapakinig ng salita ng Panginoon at hindi magsasagawa nito, ay mauuwi sa isang malaking at kakilakilabot na pagkawasak. Gusto kong ipaalala sa inyo, nung nagsimula tayo sa seryeng ito sa Matthew 5, una natin naging paksa ay ang pangkalahatang idea ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Naihalin tulad ang Sermon on the Mount sa saligang batas o sa konstitusyon ng isang bansa. Ang mga doktrina ni Kristo ay hindi koleksyon ng mga inspirational na pahayag. Hindi ito isinulat para maging opsyonal na gabay sa kabanalan. Ito ang saligang batas ng kaharian ng Diyos. Dito malinaw na itinakda ng Panginoong Hesukristo kung sino ang kanyang mga mamamayan at kung anong katuwiran ang pinaiiral sa loob ng kanyang kaharian.
At paano ba talaga masusukat ang tunay na pagsunod sa Diyos? Ang doktrina ng Panginoong Jesucristo ay sumasaklaw sa buong pamumuhay ng mga mamamayan sa kaharian ng Diyos. Sumasaklaw ito sa kanilang pakikitungo sa sanlibutan, sapagkat sinabi ng Panginoong Jesucristo, kayo ang ilaw ng sanlibutan, at kayo ang asin ng sanlibutan. Ang mga doktrina ng Panginoong Jesucristo ay sumasaklaw din sa ating mga damdamin, sa ating mga galit, sa ating mga pag-iisip, sa ating mga pagnanasa, sa ating saloobin. Ang doktrina ni Jesucristo ay may otoridad maging sa ating mga saloobin na minsan hindi nakikita ng tao. Ang sinabi ng Panginoon ang tumingin sa babae na may pagnanasa sa kanyang puso ay nangangalun niya. Ang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao at hahatulan sa impyerno. Saklaw ng Panginoong Jesucristo maging ang ating mga saloobin. Sinasaklaw din ang doktrina ng Panginoong Jesucristo ang ating mga pangarap, ang ating mga gawain, ang ating mga alalahanin sa buhay, maging ang ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. Na sinabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa kung ano ang inyong kakanin, kung ano ang inyong iinumin. Bagkus hanapin ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng ito'y ibibigay sa inyo ng inyong Ama sa langit, sapagkat alam niya ang inyong pangangailangan bago pa man ninyo hingin. Higit sa lahat, mga kapatid, sinasaklaw ng mga doktrina ni Kristo ang ating kaligtasan at ang ating pag-asa sa buhay na walang hanggan, na tinatawag niya ang tao hindi sa madaling daan, kundi sa makipot na daan. Walang bahagi ng buhay ng tao ang hindi inaangkin ng paghahari ni Kristo. Walang sino mang tunay na Kristiyano lamang sa loob ng kanyang kapilya pero hindi sa loob ng kanyang tahanan. Walang totoong Kristiyano na hindi Kristiyano sa kung sa lugar na kanyang pinagtatrabahuan at hindi Kristiyano sa kanyang sosyal na pamumuhay. Kung Kristiyano ka sa publiko, dapat Kristiyano ka sa pribado mong buhay. Kristiyano ka hanggang sa kwarto mo na nag-iisa ka at nakikita ng Diyos ang lahat ng iyong ginagawa at lahat ng iyong iniisip at lahat ng iyong pinaplano. Lahat yan sinasaklaw ng doktrina ni Kristo. Ngayon, paano tinatanggap ang doktrina ng Panginoong Jesucristo dito sa pagtatapos ng kanyang pagtuturo? Paano tinanggap ang kanyang doktrina? Ang sabi rito sa 28, nangatilihan ang karamihan sa kanyang aral. Ang salitang nangatilihan ay salin sa salitang Griego na ekpleso, ay nangangahulugang lubhang na mangha, nabigla, nataranta o napuno ng pagkamangha. Madalas itong gamitin sa Bagong Tipan upang ilarawan ang naging tugon ng mga tao sa kapangyarihan, karunungan at himala ng ating Panginoong Hesus. Sa pagpapatuloy natin ang ating pagbasa, maobserbahan natin na sila'y nangatilihan o sila'y namangha hindi lamang dahil sa ang Panginoong Jesucristo ay mahusay magsalita. Sa verse 29, sapagkat sila'y kanyang tinuturuang tulad ng may kapamahalaan. Hindi basta galing sa retorika ang umantig sa puso ng mga tao o sumugat sa puso ng tao. Siya ay nagturo ng may kapamahalaan at hindi gaya ng mga eskriba o ng mga kontemporaryong tagapagturo sa kanilang panahon. Sa panahon ng Panginoong Jesucristo, marami ring nangangaral ng kautusan. Kagaya ng sa panahon natin ngayon. Marami ring nagpapakilalang tagapagturo ng salita ng Diyos. Ang kanilang pagkamangha ay bunga ng pagharap nila sa banal na otoridad ng hari mismo. Nang narinig nila si Kristo na magsalita, naramdaman nila ang kanyang kabanalan. Naramdaman nila ang kanyang kahigitan sa kanila. Hindi siya ordinaryong taong nagsasalita.
Ang kanyang karunungan na hindi ordinaryong karunungan. At ang talagang diwa ng pagkamanghang ito ay ang pagtama ng doktrina ng Panginoong Hesukristo sa kanilang mga puso, sa kanilang mga konsyensya. Dahil ang tao, hanggat sa palagay niya na hindi siya nakikita ng Diyos, at sa palagay niya siya ay matuwid sa harapan ng Diyos, hindi niya iisipin na kailangan niyang magsisi. Kaya nga't ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Maaaring hindi ko kayo kilala isa-isa at hindi ko alam kung anong ginawa niyo kahapon o kanina. Pero kilala kayo ng Diyos lahat. Alam ng Diyos ang ating mga puso. At alam ni Kristo kung anong klase ng mga tao ang nakikinig sa Kanya. Sila ay nabigla sa lalim ng implikasyon ng kautusan na maaaring marami sa kanila ang nag-aakala na kapag sila ay sumunod na, ay tama na yun. Marami sa kanilang naghahandog sa templo pero ang kanilang puso ay namubuhay sa puot. Marami sa kanila ang nag-iimbak ng kayamanan sa lupa sa pag-aakala na yan ang tunay na kayamanan sa harapan ng Diyos. Ang mga usapin ng puso ay hindi palaging nabibigyang diin. Kahit sa panahon ng mga eskriba, pinapagaan ito ng mga nagtuturo kung kaya't doon sila madalas nagkakamali sapagkat walang nagtuturo ng mga bagay tungkol sa puso. Ang implikasyon ng kautusan sa puso ng tao. Maaring hindi pangkaraniwan ang pamamaraan at ang interpretasyon ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ikukumpara sa iba, ngunit malinaw na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa Kanya. At sinabi ng Panginoon, ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ang pakikinig ng salita ni Kristo ay hindi lamang para matuto ka ng salita ng Diyos. Hindi ito para matuto ka ng doktrina o teorya. Ang tunay na pagtanggap ng salita ng Diyos ay ikaw ay mabubuhay sa Kanyang salita. At nakita ng mga tao sa kanilang pakikinig ng salita ng Diyos na malaking bagay ang hindi nila naranasan sa kanilang relihiyon. Kaya't paano nagturo ang ating Panginoong Hesukristo? Binasa na natin sa verse 29. Sila'y Kanyang tinuturuang tulad sa may kapamahalaan. Ang salitang kapamahalaan ay salin sa salitang Griego na exousia, na nangangahulugang kapamahalaan, otoridad, karapatan, kapangyarihang mamahala o karapatang kumilos. Isa ito sa pinakamahalagang salita sa Bagong Tipan, lalo na ang ating pinapatungkulan dito ay ang paghahari ng Diyos. Dito sa dating talatang binasa, ang exousia ay hindi lamang tumutukoy sa lakas o puwersa. Wala yan sa sigaw ng ating Panginoong Hesukristo na maaari sanang isinalin sa salitang Griego na dunamis. Wala yan sa karisma ng ating Panginoong Hesukristo. Kung hindi sa pagtataglay niya ng lehitimong karapatan at banal na otoridad, ang mga Pariseo at Eskriba ay may kakayahan ding magturo. Maraming marunong nagturo. Sa kahaba-haba ng kanilang pag-aaral sa kanilang mga seminaryo, marami ding marunong magturo. Nagsipag-aaral ng kanilang mga filosofiya. Subalit ang pagtuturo ng Panginoong Hesukristo ay ang lehitimong aral at interpretasyon. Yan ang ibig sabihin ng kanyang kapamahalaan. Ang Sinedrin o ang hukuman ng mga Hudyo sa kanilang panahon ay humahatol sa temporal na kalagayan ng tao. Subalit ang Panginoong Hesukristo ay humahatol ng higit sa buhay at kamatayan.
sapagkat humahatol siya patungkol sa walang hanggang kalalagyan ng kaluluwa ng tao. Ang daan ni Kristo ay daan tungo sa buhay na walang hanggan. Maraming tao ang may impluwensya o lakas. Ngunit si Kristo lamang ang may ganap at banal na kapamahalaan. Nagkamali ang marami na angkinin ang titulo na sila'y kahalili ni Kristo sa lupa. Mga lapastangan at mga hangal. Sapagkat kung merong kahalili si Kristo sa lupa maliban sa banal na Espiritu, hindi na natin importanteng pag-aralan ngayon ng kapamahalaan ni Kristo. Kaya nga sinabi niya sa Mateo 28:18, ito ay sukdulang deklarasyon na ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay sa akin. Naibigay kay Kristo. Wala nang iba. Walang sino mang tao sa lupang ito ang nagtataglay ng kapamahalaan na kagaya ng mayroon si Kristo. Walang mga konseho, walang mga korte dito sa lupa. Walang iisang institusyon na nagtataglay ng kapamahalaan na kagaya ng kapamahalaan ni Kristo. Sapagkat lahat ng kapamahalaan ay dapat maipasakop sa kapamahalaan ni Kristo. Dito man sa lupang ito o maging sa langit. Kaya nga nangatilihan ng mga tao. Nabigla sila sapagkat malinaw na ipinahayag ng Panginoon, lalo na sa huling bahagi ng sermon sa bundok, na ang tao ay dapat makinig sa Kanya. Dapat lumakad ang tao sa daan ni Kristo. Tignan mo ang modernong Kristyanismo sa sanlibutan. Kung eskwalado ba sa sinasabi ni Kristo. Tignan mo ang pamumuhay ng modernong Kristiyano. Sinabi ng Panginoong Hesukristo na ang sino mang makikinig sa Kanyang salita ay dapat lumakad sa Kanyang daan at magpasakop sa Kanya. Ang Kanyang doktrina ang mismong kalooban ng Diyos. Kaya nga sa bagay na yan, sinong mangangahas na magdagdag niyan at magbawas niyan? Kung ang Kanyang salita, ang kalooban ng Diyos na hahanapin sa araw ng paghuhukom. Sa Kanya haharap ang lahat ng tao. Maging ang mga nagpapakilalang tagapagturo ng salita ng Diyos. Ngayon, paano nagturo ang Panginoong Hesukristo na may katulad sa may kapamahalaan? Dalawang bagay mga kapatid at babalikan natin yan sa buong chapter 5 hanggang 7. Una, sapagkat binigyang diin ng Panginoong Hesukristo ang kapamahalaan ng Diyos. Binigyang diin ng Panginoong Hesukristo na ang Diyos ay may pamamahala sa buhay ng tao. Ano ang diwa ng kautusan sa lumang tipan pa lamang? Ibinigay ng Diyos ang kautusan para pagtibayin ng Diyos ang Kanyang pakikipagtipan sa tao, sa bayan ng Kanyang pinili. Ipinakita ng Diyos sa kautusan ang Kanyang pagiging makatwiran, na ang Diyos ay banal at ang Diyos ay mabuti. Dahil dito, ang dakilang katungkulan ng tao sa Kanya ay ibigin siya ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. Nang ibigay ng Diyos ang Kanyang kautusan kay Moises, sinabi ng Panginoong Diyos, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko, ni hindi ka gagawa na anumang inanyuan at sasambahin mo at luluhuran mo. Anong sabi ng Panginoon? Ang lahat ng obligasyon ng tao patungkol sa kanyang pakikitungo sa Diyos ay nagsisimula sa mga utos na ito. Ang pananampalataya, ang gawa
na refleksyon ng pananampalataya ay refleksyon una sa lahat kung gaano kakilala ng tao ang Diyos. Ang Diyos ang tagapagligtas nila ng mga taong lumabas sa Ehipto. At ang Diyos ang kanilang tagapag-iingat. Si Jehovah ang magdadala sa kanila sa lupang pangako at tutupad sa kanyang mga kasunduan. Kaya't nararapat lamang na wala silang ibang susundin at kikilalanin at mamahalin na Diyos maliban sa Kanya. Ang obligasyon sa banal na pamumuhay ay nagmumula sa pagiging mabuti ng Diyos sa Kanyang bayan. Bago niya sabihin na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, sinabi niya muna, ako ang Panginoong naglabas sa inyo sa pagkakaalipin. Maging ang mga kautusan patungkol sa pakikitungo ay nagsisimula sa pagkakilala sa Kanya. Halimbawa ay sinabi sa Leviticus 19 verse 18, iibigin ninyo ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili, ako ang Panginoon. Bakit nagbigay ang Diyos ng utos? Para kanino? Para sa mga taong pinakitaan niya at pinangakuan niya ng kanyang kabutihan at walang hanggang pakikisama at pakikitungo. Ipinakita ng Panginoong Hesukristo sa kanyang doktrinang ito na ang Diyos ay mabuti. Kung babalikan natin ang Beatitudes sa chapter 5 verse 3 hanggang 12, ipinapakita nito na ang Diyos ay makatuwiran, taliwas sa pagiging madaya ng sanlibutang ito. Ang Diyos ay magbibigay ng matuwid na hatol sa dulo, kung kaya't ang mga tao ng Diyos ay merong aasahan sa Kanya. Hindi niya ibibigay ang Kanyang paghahari sa mga mapagpalalo, kung hindi ibibigay niya ang Kanyang kaharian sa mga mapagpakumbaba. Hindi niya aaliwin ang mga taong nagsasaya sa sanlibutang ito at nagpapasasa sa lahat ng kalayawan ng laman at sa kamunduhan. Ang aaliwin niya ay yung mga nahahabis. Hindi niya ipapamana ang lupa sa mga taong sakim, mababangis, mga land grabber, mga kubitus, kung hindi ipapamana niya ang lupa sa mga taong maaamo. Hindi niya bubusagin ang mga taong walang kahustuhan sa buhay. Hindi niya bubusugin ang mga taong mukhang pera. Lalong-lalo na yung mga nagtatago ng kasakiman sa likod ng kabanalan. Tulang kayo ng Diyos. Kung hindi sinasabi ng banal na kasulatan, Kanyang bubusugin ang mga nagugutom at nauuhaw para sa katuwiran. Hindi niya kakahabagan ng mga matitigas ang puso. Hindi niya kakahabagan ng mga madadamot. Kakahabagan niya ang mga mahabagin din. Ang gantimpala sa langit ay hindi para sa mga taong naghahanap ng papuri ng tao dito sa lupa. Hindi para sa mga taong nag-aakala na ang buhay ng tao ay nasusukat sa mga bagay na kanyang inaari. Kundi anong sinasabi ng Panginoong Hesukristo? Ang gantimpala sa langit ay para sa mga taong inuusig dahil sa katuwiran. Ang mga taong pinagsasalitaan ng masama sapagkat imbis na suwayin nila ang salita ni Kristo, mabuti nang maghirap sa salita ni Kristo kaysa suwayin ito. Marami tayong kahirapan. Pero siguraduhin natin na ang kahirapan natin ay dahil sa pagsunod natin kay Kristo, hindi dahil sa ating mga pagsuway. Hindi niya gagantimpalaan yung mga taong nahihirapan sa daigdig na to sa dami ng kasalanan mo sa Diyos. Gagantimpalaan niya yung mga inuusig dahil kay Kristo. At lalong hindi niya pagpapalain yung mga taong inuusig dahil sa kanilang kamalian.
Ang gantimpala sa langit ay para sa mga inuusig alang-alat sa matapat na pagsunod sa Panginoon. Kaya kung babalikan mo yung Matthew 5:3-12, hindi mo ba nakikita na ang Diyos ay mabuti? Ililigtas niya ang mga inaapi na nagtitiwala sa Kanya. Sa isang daigdig na wala kang aasahan, na ang mga masama ay lalong magpapakasama, pero ang mga mayayaman ay lalong magpapayaman. At ang mga suwail ay lalong magsusuwail. Pero ang Diyos ay mabuti sa Kanyang mga anak. Higit sa lahat, ang Diyos ay hindi lamang ipinakilala ng Panginoong Hesukristo bilang Diyos, kundi isang Ama. Siya ay ang Ama ng mga mapagpayapa. Siya ay makikita ng mga taong may mga malilinis ang puso. At siya ay mabuti sa lahat. Mabuti ang Diyos na nagpapaulan kahit sa masasamang tao at nagpapasikat ng araw kahit sa mga hindi matutuwid. Siya ang Ama na nakakakita sa kanyang mga anak. Kaya kung mananalangin ka, huwag ka magpakitang tao sapagkat nakikita ka ng Diyos kahit saan ka manalangin. At kung gagawa ka ng mabuti, huwag kang magpasikat sapagkat nakikita ng Diyos kung ano ba talagang mabuti na yung ginagawa. At siya ay nagmamalasakit sa ating mga buhay. Dadamitan niya tayo kung paano niya dinadamitan ng parang ng kagandahan ng bulaklak na ito na kahit si Solomon hindi nakapagsuot. Bubuhayin niya tayo na kagaya na hindi niya pinababayaan ng mga ibon at walang isang pirasong ibon ang nahuhulog sa lupa na hindi alam ng Diyos. Mahulog ka man at mamatay ka man, magkasakit ka man, huwag mong isipin na hindi alam ng Diyos ang nangyayari sa iyo. At meron siyang mabuting plano kung magtitiwala ka sa Kanya. Meron siyang itinuturo sa atin. Siya ay nagbibigay ng mabuting kaloob sa lahat ng humihingi sa Kanya. Kung tayong mga masasamang magulang, hindi natin matitiis sa mga anak natin, ano pa kaya ang inyong Ama sa langit na magbibigay ng mabuti sa lahat ng humihingi sa Kanya? Nagbubukas siya sa pintuan sa lahat ng kumakatok. At tiyak na masusumpungan siya ng lahat ng naghahanap sa Kanya. Kaya't itinuro ng Panginoong Hesukristo na tayong mga alagad niya, nararapat lamang na mamuhay ayon sa Kanyang kasakdalan sapagkat siya'y mabuti. Bakit hindi mo kamumuhian ang iyong kapatid na hindi mo gagantihan ang umuusig sa iyo, ni ang kaaway mong itinuturing hindi mo gagawa ng masama, sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, magpakasakdal kayo kagaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Sumunod tayo ng mula sa puso. Sumunod tayo ng mula sa isip. Huwag tayong maging mapagpaimbabaw sa pagsunod. Kaya nga kung tayo ay may pagkakasala, lumapit tayo sa Diyos at huwag nating pagtakpan ang ating pagkakamali. Baguhin mo ang iyong lakad. Talagang ikaw ay nagtitiwala sa Kanyang kabutihan. Huwag mo sabihin tinatanggap mo ang kabutihan ng Diyos na humihiwalay ka sa Kanyang mabuting daan. Nagpapanggap ka lang. Sapagkat kung mabuti ang Diyos, lumakad ka sa Kanyang daan. Sapagkat siya'y mabuti. Piliin nating maglingkod sa Diyos kaysa sa kayamanan. Sapagkat wala pa ang mga kayamanan, nandun na ang Diyos. At ang mga kayamanan na inaasam natin dito sa lupa, nag-uumpisa lang yan ng nilalang ng Diyos ang langit at lupa. At pag dumating ang panahon, natutupukin ang langit at lupang ito, anong gagawin mo sa ginto mo?
Anong gagawin mo sa pera mo? O huwag na tayo mag-usap sa ginto at pilak, mag-usap tayo sa stock market. Sa panahon na bumagsak ang ekonomiya, anong gagawin mo sa pera mo? Mag-uunahan ng mga bansa sa langis, mag-uunahan ng mga bansa sa mga mineral. At saan pupulutin ang ordinaryong tao? Pero katuparan niya ng lahat ng sinasabi ng Panginoon, ang langit at lupa ay lilipas. At sa araw na yon, wala kang mapapakinabangan sa daigdig na to, pero ang Diyos ay mananatili at hindi siya magbabago. Kaya hanapin mo sa Kanya ang iyong buhay, sapagkat siya ang iyong buhay, siya ang iyong kayamanan. At magtiwala ka sa Panginoon, sa Ama, sa panahon ng pangangailangan. Hanapin mo na pagharian ka niya. Baliktarin natin. Huwag mong hanapin na ikaw ang naghahari sa buhay mo. Itakwil mo ang paghahari mo sa buhay mo. Hanapin mo na pagharian ka ng Diyos. Sapagkat pag hinanap mo ang paghahari ng Diyos, hahanapin mo ang Kanyang katuwiran at magtitiwala ka sa Kanya at hindi ka mananangan sa iyong sariling kaalaman sapagkat nagtiwala ka sa Kanya na marunong sa lahat at nakakaalam sa lahat. At manalangin ka na luwalhatiin niya ang Kanyang pangalan at masunod ang Kanyang kalooban. Ang pagtuturo ng Panginoon ay may kapamahalaan sapagkat binigyan diin niya sa tao. Kailangan mo ang Diyos. Hindi mo ginawa ang sarili mo. Hindi mo hinangaan ang sarili mo. At isang araw, kahit gaano mo itanggi, haharap ka sa Diyos. Hindi nangaral si Kristo patungkol sa kanyang sarili. Hindi siya nangaral ng kanyang sariling talino. Hindi niya hinanap ang kanyang sariling kaluwalhatian. Makapangyarihan ang kanyang turo sapagkat wala siyang ibang hinangad maliban sa kaluwalhatian ng Diyos. Pangalawa, ipinakita ng Panginoong Hesukristo na siya'y karapat-dapat sa pamamahala. Oo, marami ring nagsasabi na ang Diyos talaga ang sentro ng lahat ng doktrina. Maliban sa may mga sakit sa pag-iisip, kahit sinong relihiyon magsasabi, lahat ito magdadala sa atin sa tunay na Diyos. Pero paano ipinakita ni Hesukristo na talagang ang Diyos ay namamahala? Itinuro niya ang kalubusan ng kautusan. Sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan na hindi mawawalan sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ang salita ng Diyos ay absolute. Yan ang turo ni Kristo. Dahil dito, ipinakita niya na dahil ang Diyos ay tunay na namamahala, si Hesukristo mismo ay sumailalim at nagpasailalim sa pamamahala ng Diyos. Sinabi niya sa 5:17 na siya hindi na parito upang sirain o baliwalain ang kautusan, siya ay naparito para tuparin ang kautusan ng Diyos. Pag tinignan mo rito sa chapter 7, verse 21 hanggang 23. Basahin natin. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, kay Kristo, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin, sa Panginoong Jesucristo, sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipaghula kami sa iyong pangalan, pangalan ni Kristo. At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayo, ipahahayag ko si Kristo sa kanila
kailan may hindi ko kayo nakikilala, si Yesu Kristo, magsilayo kayo sa akin, Yesu Kristo, kayong manggagawa ng katampalasanan. Bakit in-emphasize ko yung mga pronoun na tumutukoy kay Kristo? Sapagkat dyan sa mga binasa natin, inilarawan ng Panginoong Yesu Kristo ang kanyang sarili bilang hukom na upo sa hukuman sa huling panahon. Siya mismo, sa kanya mismo haharap ang tao. At siyang magpapasya kung sinong papasok sa kaharian ng Diyos at hindi. Mapapansin natin na ang sentro ng paghuhukom ay hindi panlabas na relihiyon, hindi kahangahangang gawa. Sa araw na yon, hindi importante kung ilang dyablo ang napalayas mo. Hindi importante kung anong dakilang gawa ang nagawa mo. Hindi importante kung gaano ka kasigasig sa iyong pananampalataya. Isa lang ang tanong sa araw na iyon, kung ikaw ba'y namuhay sa kalooban ng Diyos. At ang pamumuhay na iyon sa kalooban ng Diyos ay mababasa natin sa 24, ang salita ng Panginoon. Sa kanyang conclusion, ang bawat dumirinig ng aking mga salita at ginaganap, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay pagganap sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Baka dumating ang araw na yun, nasasabihin mong marami kang napangaralan pero nakalimutan mong pangaralan ang sarili mo. Sasabihin mo na ang dami mong nadala sa mabuting daan pero ikaw mismo namumuhay ka sa masamang pamumuhay. Baka sabihin mo, marami ako napalayas na demonyo pero si Satanas ay nabubuhay sa'yo. At hindi mo tinatakwil si Satanas. Ang pagpapasakop sa Diyos ay tanggihan mo ang dyablo at siya ay tatakas sa'yo. Pero hindi mo tinatakasan. Bakit natin ito binasa? Sapagkat sinabi ni Kristo, meron siyang pamamahala. Walang eskriba at walang pariseo ang nagsasabi, sa akin kayo dadaan. Si Jesucristo ang nagsabi, sa Kanya tayo dadaan. Hindi ang papasaroma ang pipirma sa iyong kaligtasan. Hindi ang bula ang propeta na si Kibuloy. At lalong hindi ang huling sugo ng mga iglesia nang hindi ko masabing iglesia ni Kristo. Sa araw na yon, haharap tayo sa nag-iisang Diyos at tagapagligtas, si Jesucristo. At sabihin niyo sa akin mga kapatid, hindi ba importante na yung doktrina ni Kristo na ating napapakinggan ay kung tunay na sinasampalatayanan natin ay ating ding sundin at ipamuhay? Maraming nagkakamali na sabihin, hindi mo na yan kailangan ipamuhay sapagkat mabiyaya ang Diyos. Hindi ko sinasabi na hindi mabiyaya ang Diyos. Sa katotohanan lamang, kaya nga niya tayo binibigyan ng katungkulan sa harapan niya sapagkat una na ipinangaral sa atin ngayon na ang Diyos ay mabuti. Kung hindi mabuti ang Diyos, huwag ka nang sumunod sa Kanya. Pero kung natikman mo na ang Diyos ay mabiyaya, at sinasabi mo na ikaw ay ligtas, at may buhay na walang hanggat, at ang Espiritu niya ay nasa iyo, mamuhay ka sa Kanyang salita. Mamuhay tayo sa Kanyang salita. Sa araw ng paghuhukom, hindi ang opinyon ng tao ang mananaig. Hindi ang tradisyon na pilit mong sinusunod ang magiging pamantayan. Hindi ang pangingiling mo ng sabat. Hindi ang sarili mong kabutihan, kundi ang kalooban ng Diyos.
Ngayon, ikumpara natin to sa John 5:26. John 5:26. Sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din naman pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsisigawan ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawan ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Hindi ako nakaagawa ng anuman sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking narinig. Ang paghatol ko'y matuwid, sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niya ang nagsugo sa akin. Yan ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Obserbahin natin na ang pagiging tagapagturo ng kautusan ng Diyos at ang pagiging tagahatol at hukom ng ating Panginoong Jesucristo ay natural lamang na karapatan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat siya ang Diyos anak. Hindi niya kailangang gumawa ng anumang pagpapatunay. Likas sa kanyang pagka-Diyos ang magbigay ng utos at humatol sa tao. Subalit mga kapatid, hindi niya itinaas ang kanyang sarili sa mga karapatang ito, kundi ipinakita niya na siya ay nararapat sa pamamagitan ng kanyang sakdal na pagsunod. Siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito. At na ganyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Kaya't walang ibang pangalan na makapagliligtas sa tao maliban sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Siya ay karapat-dapat na maging hari, siya ay karapat-dapat na maging hukom, siya ay karapat-dapat na maging tagapagligtas. Sundan mo sa Hebreo 5:7. Siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na nagsitalima sa kanya. Ano ang ating pagtugon? Nang marinig ng mga tao ang doktrina ni Kristo, sila ay nanatilihan. Sila ay namangha. Natapos na tayo sa exposition ng chapter 5 hanggang 7. Ang mahalagang tanong, paano natin ito ipapamumuhay? Ano ang epekto sa atin ng mga doktrina ni Kristo? Huwag sana tayong magtapos sa pagkamangha lamang. Ang nanatilihan ay nagkaroon ng pagkakataon na makita ang isang kakaibang kapangyarihan, subalit natulala at walang ginawa. Maraming mga Kristiyano na ganyan na nagtatapos. Sila'y namamangha sa lalim ng doktrina ni Kristo, pero sila mismo sa kanilang sarili ay hindi nagsipag-ugat.
Inaabok nila ang matataas na doktrina ni Kristo, pero sila mismo ay hindi naghahangad ng mga makalangit na bagay. Ang kanilang mga pangarap ay dito lang sa lupa. Nararamdaman nila ang bigat ng salita ni Kristo sa kanilang isip, sa kanilang puso, sa kanilang konsyensya. Pero pagkatapos ng pananambahan, hindi nila mabuhat ang krus ni Kristo. Mas mabigat pa rin ang kanyang pangangailangan kaysa sa tagubilin ng Diyos. Mas mabigat pa rin ang pera kaysa sa tagubilin ni Kristo. Mas mahalaga pa rin ang buhay kaysa sa buhay na walang hanggan. Maraming mga konsensya ang nahipo pagkatapos nahamon, nag-apoy, pagkatapos namatay ang init, mga ningas kugon. Subalit marami na natulog lang sa pangangaral. At maraming hindi talaga nakinig ng salita ng Diyos. Ang pagkarinig sa mga salita ni Kristo ay hindi maaaring manatili ng antas ng pagkamangha. Maaaring nag-develop ka ng damdamin patungkol sa doktrina ni Kristo, pero hindi yan mahalaga sa araw ng paghuhukom. O maaaring nagkaroon ka ng intelektual na pag-unawa. Kapag ikaw ay nagpaliwanag sa iba ay talagang napakaliwanag. Pero anong saysay ng maliwanag mong pagpapaliwanag kung hindi ka naman lumalakad sa liwanag ni Kristo? Maraming biblikal na katalinuhan na nagsisilbi lamang ilaw ng tao papunta sa kanyang landas sa impyerno. Ang kanyang doktrina ay hindi inilalagay para hangaan lang. Ito ay nilagay sa atin para sundin natin, para pagtiwalaan natin. Ang pakikinig ay dapat humahantong sa pagsasagawa. Hindi ba sinabi ng Panginoon sa 24 hanggang 27 ng chapter 7? Ang bawat dumirinig ng aking mga salita at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang mga bahay na yaon. At hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan at bumaha at ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at nabagsak. At kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Hindi basta mawawasak, nakakatakot na pagkawasak. Dito ay pinakita ng Panginoon na ang tunay na pagkakaiba ng karunungan at kamangmangan. Hanggat hindi ka nagpapasakop sa salita ni Kristo, mangmang ka. Kahit sabihin mo at ipagmalaki mo na ilang beses mo nang nabasa ang buong ebanghelyo, mangmang ka kung hindi ka magsasabuhay nito. Mauubos ang mahabang panahon natin sa gawaing ito na wala tayong maitatayo o baka may maitayo tayo. Pero ikaw na lang sa sarili mo, hindi mo matatagalan ang lakas ng hangin at bagyo. Ang tunay na karunungan ay ang pagtugon sa kapamahalaan ng salita ni Kristo. Kaya nga hindi sinasabi ko. Hindi basta kung anong pinaniniwalaan natin. Laging tinatanong, saan mo ibinabatay ang paniniwala mo? Baka hanggang ngayon, ang karanasan mo mas matimbang pa rin sa doktrina ni Kristo. Kaya tayo lagi nagkakamali. Kung meron tayong karanasan, damdamin, pangunawa na labag sa salita ni Kristo, hindi ang salita ni Kristo ang may problema. Ang karanasan natin na may problema. Ang damdamin natin na nagkakamali. Ang pangunawa natin na nagkakamali. Sapagkat sa huli nating pagkaunawa sa banal na kasulatan, tayo ang tinutuwid ng salita ng Diyos. Hindi tayo ang nagtutuwid sa salita ng Diyos.
Ang pakikinig na walang pagsunod ay isang mapanganib na panlilin lang sa sarili. Pag tinignan mo yung dalawang bahay na itinayo, parang parehas nagkakaroon ng progreso. Tumatayo yung isa, tumatayo rin yung isa, pero ang pagsubok ang magpapakita kung anong klaseng pananampalataya meron ka. Ang kanyang salita ay hindi lamang pamantayan ng moralidad. Pundasyon ito ng buhay. At mga kapatid, itinayo ng Panginoon ang kanyang iglesia para salubungin ang apoy ng impyerno. Para salagin ang lahat na nag-aapoy na palaso ng kasamaan. Hindi niya itinayo ang iglesia para hindi mahirapan. Kung hindi, ang kahirapan pa nga ang nagpapadalisay ng pananampalataya. Sa huli, ang bawat tagapakinig ay inilalagay sa isang malinaw na desisyon. Magtatayo ka ba sa bato? O magtatayo ka sa buhanginan? Hanggang tagapakinig ka na lang ba? Ang mahirap sa mga nakikinig at hindi nagsasagawa, makakalimutin. Hindi ba sinabi ni Santiago na kayo'y maging tagaganap? Hindi wag kayong maging makakalimutin. Nakakalimot ng mga tagapakinig. Na ngayon, ipinahayag na naman sa atin ng Panginoon ang kanyang kalooban para tayong babaeng tumingin sa salamin at pagkatapos nakalimutan natin kung anong itsura natin. Ang pagkakaiba, mga kapatid, ay hindi kaalaman, kundi sa pagsunod. Ano ba ang patotoo natin na tayo ligtas? Sapagkat nang tayo'y sumampalataya, naranasan natin na ginabayan tayo ng banal na Espiritu. Inilayo tayo ng Diyos sa dati nating pamumuhay. Kung ano man doktrina meron tayo ngayon, ito ay consistent sa ating karanasan. At kung ano man karanasan meron tayo ngayon, ito ay consistent sa ating doktrina. At ang kahihinat na hindi maliit, ang pagsunod mo ay maaaring magdetermina kung titibay ka ba o hihina ka. Ikaw ba'y tatanda ng isang mayabong na pagtanda? O ikaw ay tatanda na walang kabuluhan? Ang pagsunod mo ang magdedetermina kung ikaw ba'y gagamitin ng Diyos hanggang kamatayan o habang buhay ka pa, para ka na ring patay dahil hindi ka umuusad. Ang pagsunod mo ang magdedetermina kung karapat-dapat ba tayo sa malalaking pagpapala o ngayon pa lang, napakaliit pa lang ng mga obligasyong binubuhat natin, oras pa lang ang pinag-uusapan, maliit na halaga pa lang ang pinag-uusapan, hindi na natin magawa. Maliit pa lang ang pinaghahandaan natin. Yan ang kapamahalaan ni Kristo sa buhay natin. Kaya mga kapatid, ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya. Ikaw ay kabataan, magandang mangarap. Pero gusto mo bang malaman kung ang pangarap mo maaabot mo o hindi? Simple lang. Tignan mo kung paano ka sumusunod ngayon. Kung masuwayin ka sa magulang mo, huwag ka nang mangarap ng malaki. Matuto kang sumunod sa magulang. Sapagkat darating ang panahon, kung lumaki kang rebelde, makatapos ka man sa pag-aaral mo, sasaktan mo ang kalooban ng magulang mo hanggang sa pagtanda, hindi matatapalan ng diploma ang masamang ugali. Gusto mong malaman kung isang araw magagampanan mo ba ang panawagan sa iyo ng Diyos? Tignan mo kung anong sinusundan mo ngayon. Makakapag-akay ba ako ng kaluluwa? Tignan mo kung sumusunod ka kay Kristo. Ako ba'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Anong klaseng doktrina ang sinusundan mo ngayon? Kanino mo inilagak ang iyong pagtitiwala? Sa ganang akin,
Mas mabuting magtiwala sa Panginoon. Ang Ebanghelyo ay napakasimple. Kung ipahahayag mo sa iyong bibig na si Jesucristo ang iyong Panginoon at mananampalataya ka ng buong puso na siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Sapagkat sa puso ang tao ay sumasampalataya at sa pamamagitan ng bibig ay ginagawa ang pagpapahayag tungo sa kaligtasan. Sapagkat siya ay Panginoon ng lahat. Hindi importante kung gaano ka makasalanan, kaya kanyang patawarin. Hindi importante kung gaano ka katigas, kaya kanyang palambutin. Hindi importante kung gaano ka kahina. Sino bang malakas? Lahat tayo mahina. Sapagkat sa oras na iisipin mo na malakas ka, mapapabayaan mo ang pananalangin mo. Bakit ako nananalangin? Sapagkat lagi kong naiisip na ang pagnanasa ay nandoon, pero ang mahina ang laman at maraming tukso. Pero si Jesucristo ay Panginoon ng lahat. At ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ipagkatiwala mo ang iyong buhay sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanyang salita. Siya'y karapat-dapat sapagkat siya'y namatay para sa iyo. At siya'y muling nabuhay mula sa mga patay. At siya'y babalik bilang hukom at tagapagligtas. Ang salita ng Panginoon. Amen. O Diyos, papasakop kami sa iyo. At nanghihingi kami ng tawad. Nanghihingi kami ng paglilinis. Nanghihingi kami ng lakas. Kung ang aming puso ay matigas, bigyan mo lamang kami ng pagkamangha. Makakita man lang kami kahit na maliit na liwanag sa iyong mga salita. Pero kung meron kaming natatanaw na salita, may pagkamangha, may takot, may kabigatan, may conviction, bigyan mo kami ng lakas na igalaw namin ang buong pagkatao sa pagpapasakop sa inyo. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Tulungan mo kaming makaalpas. Gusto naming maglingkod sa iyo pero mahina ang laman. At kung sa aming kalagitnaan mayroong taong nangangailangan ng kapayapaan, ng katatagan, kumilos ka sa amin at gawin mo kaming matibay. Gaano mang hirap pag-uusig ang humadlang sa amin, kailangan ka namin. Alam mo ang aming pangangailangan. Alam mo ang aming kinabukasan. Turuan mo kaming manalangin at palakasin mo ang aming pananampalataya. Panginoon, magligtas ka ng mga kaluluwa. Maghalal ka ng mga taong maglilingkod sa iyo. Sapagkat ikaw ang Panginoon ng Iglesia. Ikaw ang tumatawag. Ikaw ang nagbibigay ng pagnanasa at ikaw ay nagbibigay ng kalakasan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito ang aming samot dalangin. Amen.